Lumitaw ang mga halimaw sa mundong ito salamat sa pagkakaroon ng mahika, ngunit nagdala din iyon ng makapangyarihang mga bayani na inatas ang labanan ang mga nilalang na ito. Ang aming bida ay namamahala sa pamumuno sa pinakanakamamatay na pangkat ng mga mangangaso, at bawat miyembro ng kanyang koponan ay nagtataglay ng napakalaking katangian, tunay na napakalaking. Ngunit sa huli ay pinagtaksilan sila ng isang huwad na kasamahan na naglilingkod sa isang sinumpaang Diyos, at ngayon sa piling ng hari ng demonyo, kailangang maghiganti si Bay. Salamat sa pagkakaroon ng magic, maraming mga demonyo at ang kanilang mga lungga ay lumitaw sa buong mundo. Dahil dito, gumising din ang mga tao na may mga espesyal na kapangyarihan. Ang grupo ng ating bida ay ang pinakamakapangyarihang pangkat ng mga nagising na individual, ang Legion of God. Ang kanyang pangalan ay Beye, at ito na ang kanyang ika-10 taon sa pamumuno sa pangkat na ito. Ang kanyang misyon ay makipagtulungan sa pinakamataas na awtoridad, ang tumatawag sa kanyang sarili na Diyos, at pakse ng mga demonyo. Sa sandaling magsimula ang operasyon, ang squad ay nagsimulang umatake. Si Baule ay kabilang sa assassin class at gumagamit ng kuryente. Siya ay nakamamatay. Biyaya ng hindi kapanipaniwalang istatistika, ito na ang ika-100 na pugad ng demonyo na kanilang nawasak. Si Hang Exilin ang salamangkero ng grupo, na may kakayahang gumamit ng salamangka ng yelo. Nasa level L siya, ang pinakamataas na ranggo. Pag-clear ng lugar na iyon, plano nilang magbakasyon sandali. Si Lux Ian ay isang galactic conductor, na kayang manipulahin ang gravity, pinapataas ang lakas at bilis ng kanyang mga kaalyado. Sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito, ang ating pangunahing tauhan ay naging mas malakas, brutal na sinaktan ang kanyang mga kaaway, matagumpay na bumangon pagkatapos, isang uri ng ganap na kabanalan na may elementong nuclear. Matagumpay nilang natalo ang isang demonyong hari ng antas ng SSS. Sinabi ni Han na natapos itong muli ng napakabilis, at sinabi ni Baule na hahanapin niya ang higit pang mga kaaway para masiyahan siya. Sabi ni Lux Ian, delikado ang misyon kaya sila pinadala. Ngunit napakadali rin nila, at hiningi ang opinyon ng ating pangunahing tauhan. Iniulat ng intelligence service na may espesyal na kakayahan ang kaaway. Ang aming anak ay mabilis na naputol ng isang yakap mula sa assassin na may napakaraming katangian, na nagpapaalala sa kanya na mayroon silang maikling bakasyon pagkatapos nito. Tinanong niya kung mag-iisa rin sila. Pinaalalahanan ni Bai ang babae na may mga kasama rin silang makakasama. Sinabi ng parang bata na salamangkero na hindi nakakaintindi ng mga babae ang aming anak. Pagkatapos noon, naramdaman ng aming bida na may kulang. May hindi kasama sa kanila. Sinabi ni Lux Ian na ang isa pang lalaki ay naglilinis ng kalat. Sinabi ng assassin na siya ang laging pinakamabagal. At sa katunayan, may lumapit sa grupo, gamit ang kanyang mga kamay upang isagawa ang isang misyon sa paglilinis. Hindi nagtagal bago na-activate ang kakayahan. Maya-maya pa ay may tinusok ang ulo ng salamangkero. Agad namang nabigla ang lahat sa nangyari. Bumagsak na ang katawan ni Shaolin na walang buhay sa lupa. Sinubukan ni Bai na mag-react kaagad, ngunit may nangyari sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Sinabi ng Taksil na ang paralyzing powder ay hinalo sa kanilang pagkain nitong nakaraang buwan, at isang banal na kakayahan ang nagdulot ng ilang mga tendrils na tumubo doon. Ang misyon ng Taksil ay wakasan ang buhay ng pinakamalakas sa kanila. Ang mga halaman na iyon ay maaaring mawala ng malay ang kanilang mga biktima at alisin ang kanilang mga depensa. Hindi pa rin alam ng grupo ng bida kung ano ang nangyayari. Sinabi ng Taksil na kalooban ng Diyos na ang lahat ay dalisayan. Sinimulang durugan ng mga halaman ang mga katawan na iyon, habang lumalapit ang higit pang mga tendrils. Pinanood ni Bai ang lahat, wala siyang magawa. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Walang magawa ang mga kasama niya. Bawat isa sa kanilang mga katawan ngayon ay may nakamamatay na sugat. Nagsimulang magtanong si Bai kung bakit sila pinagtaksilan, dahil wala naman silang ginawang mali. Anong uri ng Diyos ang gagawa ng ganoong desisyon? Dahil wala siyang karapatang gumawa ng ganito. Sinabi ng Taksil na ang kanyang dating kapitan ay masyadong maiv, nawawala sa harap ng kanyang mga mata, at muling lumitaw na naghatid ng isang nakamamatay na pag-atake. Sa pamamagitan ng kanyang kamay sa dibdib ni Bai, sinabi niyang hindi kailangan ng Diyos ng dahilan. Naghihirap si Bai sa malalim na sugat.
Tinanong niya kung sila ay mga kasama, dahil sila ay gumugol ng huling 10 taon na magkasama bilang isang pamilya. Nakangiting sinabi ng traidor na wala pa ring naiintindihan ang kanyang dating kapitan. Simula nang magkita sila, inayos na ng Diyos ang lahat ng ito. Mga pawn lang sila sa isang chessboard. Ginawa niya ang lahat para makuha ang tiwala ng lahat. Ito ay walang iba kundi isang gawa. Sa totoo lang, naiinis pa siya sa lahat ng iyon. Sa pagtatapos ng kanyang pananalita, hinampas niya sa ulo ang kanyang dating kapitan. Sa mga katawan na nakakalat sa sahig, kumpleto ang paglilinis. Ngayon ay maaari nang makapagbakasyon ang traidor. Kahit na ganoon kalawak ang mga sugat, parang may nangyari kay Bai. Dumaloy ang enerhiya sa kanyang katawan, na nagdulot ng maliliit na pulikat. Dinala siya sa ibang lugar. May gustong makipagdeal sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni Bai na wala na siya sa anumang lugar na nakilala niya, at higit pa doon, siya ay nakadina. Walang makita ang kanyang mga mata, hanggang sa ihayag ng may-ari ng boses ang kanyang sarili, iniwan si Bai na labis na nagulat. Si Belsod iyon, ang kalaban na kakaharap lang niya. Sinabi ng Demon King na hindi siya magiging mahina para talagang mamatay. Ito ang kanyang nag-iisang espasyo, at ang buong bansa ng Nei ang kanyang nasasakupan at buhay. Ngunit kailangan nilang pag-usapan kung ano ang talagang mahalaga, dahil naramdaman niya na ang ating bida, tulad niya, ay puno ng puot. Kaya naman gusto niyang makipagdeal. Ang kanyang lihim na kakayahan ay tinatawag na life reversal. Maaari niyang ipadala ang bayani sa nakaraan, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling isulat ang hinaharap. Tinanong ni Belsod kung interesado ang aming anak sa alok na ito. Sa katahimikan, sinimulan niyang alalahanin ang bawat isa sa kanyang mga kasama, ang mga magagandang sandali na mayroon sila hanggang sa araw na iyon. Ang pagwawakas ng kanyang mga pagmumuni-muni sa imahe ng traidor, at kung ano ang ginawa niya sa mga naging pamilya niya. Siguradong gustong wakasan ni Bai ang kanyang buhay. Ang kanyang galit ay napakatindi, naputol nito ang mga tanikala. Ang kanyang puot ay nakadirekta din sa tinatawag na Diyos. Labis na nagustuhan ng Demon King ang determinasyong ito. Inaasahan na niya ang isang sagot na ganoon, at tutulong siya. Materializing a heart with his hand, welcome gift daw niya iyon. Gustong malaman ni Bai kung bakit siya napili, at kung ano ang presyo ng transaksyong ito. Ngunit niningitian lamang siya ng demonyo habang inaabot niya ang puso. Pagkatapos noon, may nakikiusap sa aming anak na huwag matulog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hiniling sa kanya ng babaeng nasa harapan niya na bumangon na. Siya ay tunay na bumalik sa nakaraan, at nasa gising na paaralan. Napagtanto ni Bai ang nangyayari. Talagang nangyari ang regression. Pagtingin sa sariling mga kamay, nakita niyang hindi niya suot ang kanyang uniforme. Ang kanyang katawan ay mas bata din bago siya magising. Galit na galit ang guro sa aming anak. Galit na niyugyug niya sa hangin ang kanyang kambal, sinabing magpapalit daw ng propesyon si Bai sa hapong iyon, at ang tanging ginagawa niya ay pagtulog. Nakaramdam ng takot ang kawawang bata, lalo na't bumalik na siya sa school. Ito ay maaaring gawa lamang ni Belsod. Ang totoo, akala niya ay kahanga-hanga ito. Mahigit 20 taon na niyang hindi nakita ang mga kaklase na iyon. Sa pagtawag para sa atensyon ng lahat, sinabi ng guro na ipagpapatuloy niya ang aralin. Mayroong 5 uri ng elemental powers sa mundo: liwanag, apoy, ulap, gitna, at bituin. Ngunit ang bawat tao ay maaari lamang maglaman ng isang elemento. Kaya't nagsimula siyang magpakita sa kanila, na nagsasabi na siya ay nagtataglay ng pinakabihirang isa, ang elemento ng ulap. Kasama sa katawan ng gumagamit, maaari silang paghiwalayin sa 3 kategorya. Labanan, espesyalista, at utility. Ito ang nagbubunga ng iba't ibang propesyon. Ang pinakamalakas na team sa paaralan ay binubuo ng isang Star Mage, isang mandirigma, isang Bard ng Center, at isang Lightning Assassin. Pribilehiyo na ang mga mag-aaral na naruroon, dahil sila ay mga kahanga-hanga kahit na sa mga katanji tangi. Ngunit ang araw na iyon ay magiging napakahalaga. Mayroong higit sa 100 nagising na mga propesyon na nahahati sa 4 na katangian. Alikabok, alitaptap, kalaliman, at ningning ng langit. At ang tunay na kahalagahan ng kaganapang iyon ay bumababa dito. Isang beses mo lang magising ang isang propesyon sa iyong buhay.
At sa hapong iyon, matutuklasan nila kung ano ito. Kung ano ang kanilang makamit ang siyang magpapasya sa kanilang kinabukasan sa mundo. Ni Mrs. That Days, iyon ang sandaling nagising siya. Habang naglalakad, nahulog sa lupa ang isang batang lalaki na may salamin. Siya ay itinulak ng ilang jerk na nandoon, sinabing ang estudyante ay basura na nangangailangan ng tulong upang magising. Sa pagtapak sa kamay ng bata, masyado daw siyang busog sa sarili dahil lang madyay gising na siya. Sa harap ng isang taong may kakaibang katangian na tulad niya, palagi siyang walang silbi. The jerk is a star assassin of Class E. Naalala tuloy siya ng bida namin, yung nang insulto sa iba. Dati, lagi siyang nasasangkot sa mga ganoong sitwasyon. Para siyang laging naghahanap ng gulo. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang guro upang pagsabihan ang estudyante at tinanong kung sinusubukan niyang magnakaw ng pera sa isang kaklase. Nagkukunwaring inosente, sinabi niyang nabangga niya lang ang batang lalaki na may salamin at kabayaran lang iyon para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Pero ibinulong niya sa tenga ng teacher na kung hindi lang siya maganda ay matagal na siyang na-expel sa school. Hindi niya pinansin ang komento at tinulungan ang bata, habang ang haltak ay umalis kasama ang kanyang mga kasama. Ngunit ang kanyang landas ay hinarang ng ating bida. Hinampas ang kamay sa balikat, tinanong ng jerk kung ano ang tinitingnan niya at agad siyang itinulak sa gilid, sinabihan siyang umalis sa daan. Ang batang lalaki na may salamin ay humingi ng paumanhin sa guro, sinabing siya ay naging pabaya. Alam ni Bai na napakabait ng gurong ito at marami itong naitulong sa kanya nang magising ito. Tunay na kahanga-hanga si Profesor Huang. May tumawag sa kanya, oras na raw para sa kanyang klase para pumasok sa awakening chamber. Sa paggabay sa kanyang mga estudyante, sinabi niya sa kanila na dapat nilang subukang manatiling malinaw hanggat maaari. Makakatulong iyon upang maiwasan ang mga pinsala. Ang pagkagising sa mundong ito ay nangyayari sa dalawang paraan. Nangyari ito ng natural, tulad ng nangyari sa haltak na iyon. Kadalasan, ito ay nangyayari sa mga may talento at athletic build, paggising sa mga sandali ng matinding damdamin. Ang iba pang paraan ay sa pamamagitan ng special chamber. Ito ay ang materialisasyon ng kaalaman ng ilang mga siyentipiko. Sa loob nito, ang mga damdamin ng isang tao ay tumitindi, na tumutulong na mapadali ang paggising ng individual. Gayunpaman, ang bawat tao ay maaari lamang gumising ng isang beses at ang proseso ay ganap na random. Ang unang estudyante ng guro ay nagising sa isang asul na propesyon ng antas ng Firefly. Ganyan din natutukoy ang buhay ng isang tao. Ang ating bida ang susunod na papasok sa silid. Sinabi ng guro na dapat siyang manatiling nakatutok. Hindi tulad ng kung paano siya kumilos sa klase, dapat niyang bigyang pansin. Napaka-confident, sinabi niyang alam niya ang kanyang ginagawa sa kanyang nakaraang buhay. Nagising siya bilang isang Central Warrior, Class E, isang dust-tier na propesyon. Dahil doon, nabuli siya. Nagbago ang lahat nang maabot niya ang Class S at nagising ang isang mas bihirang uri ng kapangyarihan. Naniniwala si Bag na may pangunahing elemento sa loob niya at gusto niyang malaman kung anong propesyon ang mararating niya sa oras na ito. Nagsisimula siyang makaramdam ng pagtaas ng kanyang mga emosyon, ngunit ang sistema ng paggising ay nakakita ng isang pagkakamali. 5 elemento ang natagpuan sa loob ng katawan ng bata. Hindi rin alam ni Bag ang nangyayari, nararamdaman ang matinding init sa loob ng kanyang katawan. Nagsimula na ang walang katapusang paggising. Dahil nagtataglay siya ng 5 elemento sa kanyang katawan, maaari niyang piliing i-activate ang anumang klase ng anumang elemento bilang kanyang unang propesyon. At kapag nakakuha siya ng sapat na karanasan sa isang elemento, maaari siyang pumili ng random na klase mula sa elementong iyon o mag-upgrade ng umiiral na. Bag ay struggling upang maniwala na siya ay makakaipon ng mga elemento. Maaari niyang makuha muli ang klase mula sa kanyang nakaraang buhay o pumili ng isang bagay na ganap na bago. Kahit umabot sa mga espesyal na klase. Sinabi ng sistema na maaari lamang siyang pumili ng unang klase. Ang iba ay magiging random. Unti-unti, naalala niya ang pusong ibinigay sa kanya ng Demon King. Iyon ang ibinalik niya sa nakaraan. At kung ano ang nagbigay sa kanya ng walang katapusang paggising. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay piliin ang kanyang unang klase. At mukhang alam na talaga ng ating bida kung ano ang gagawin.
Sa labas, ang kanyang mga kaklase ay nagsasabi na siya ay nagtatagal. Sa wakas, bumalik ang aming anak sa labas. Ang guro, kasama ang kanyang sapat na mga katangian, ay nagtanong kung anong klase ang nakuha niya. Humingi ng paumanhin si Bag sa pagkabigo sa kanya, sinabing nakuha niya ang klase ng Central Warrior, isa sa pinakamasama sa tier ng berdeng kalidad. Ang guro ay naawa sa kanya, ngunit sinabi ng bata na maaari niyang pukawin ang mga pambihirang talento at hindi pa siya dapat sumuko. Si Bag, na may mahusay na pagpipigil sa sarili, ay tumingin sa mga mata ng guro at sinabing hindi niya kailangan ang kanyang aliw. Pinayuhan niya itong magpahinga dahil maaaring nakakapagod ang proseso ng paggising. Hindi nagtagal ay may nagsimulang tumawa ng mapanukso. Ang pagsasabi na ang pagiging positibo ng guro ay nakakalason, ang pagsisikap na iyon lamang ay hindi magbabago ng anuman. Tiningnan ni Bag ang jerk na may galit sa kanyang mga mata. Ganoon din ang ginawa ng guro, at sinabi ng jerk na alam na niya iyon. Ang katotohanan ay hindi kasing simple ng kanyang pinaniniwalaan. At kung ang kalidad niya ay alikabok, ibig sabihin nasa ilalim siya ng linya. Ganyan pinipili ng Diyos ang mga tao, at ang mahihina ay para lamang ipahiya. Ngunit ang ating bida ay nagalit ng husto dahil doon, naalala ang pagkakaroon ng sinumpa na Diyos na iyon. Tinanong ng guro kung ano ang ginagawa ng haltak doon, at sinabi niyang ang mga may kalidad ng alikabok ay kailangang maupo sa likod ng silid, at tinanong kung alam nila ang dahilan nito. Ito ay salamin lamang ng lipunan, ang pinakamalakas na nangunguna sa pag-unlad. Tumatanggap ng mas maraming mapagkukunan at nagiging mas malakas, habang ang mahihina ay palaging mananatiling mahina. Tinanong niya kung naniniwala ang bata sa kalokohang iyon tungkol sa pagsusumikap, dahil ang kanyang hinaharap ay napagpasyahan na sa paggising. Sinabi pa niya na ang guro ay nasa antas ng Firefly, kaya't siya ay nasa paaralang iyon. Ang pagsasabi sa ating bida na umuwi upang hindi niya sayangin ang mga mapagkukunan ng gobyerno. Sa gitna ng katawa-tawang pananalita na iyon, kinuha ng aming anak ang inumin ni Jerk, at piniga ito, tinaboy ang likido sa buong mukha niya. Sa loob ng ilang segundo, hindi nakaimik ang Jerk, nagtatanong kung alam ba ng bata ang kanyang ginawa. Sinabi ni Bag na ayaw niyang makinig sa walang kakayahan na boses na iyon. Ngunit ang Jerk ay nagsimulang ngumiti. Alam na niya ang gagawin niya. Agad niyang sinubukang atakihin ang bida namin. Sinubukan ng guro na pigilan itong mangyari, ngunit hindi siya nakarating sa oras. At ang jerk ay malapit ng matamaan ang aming kalaban. Ngunit malalaman niya ngayon na siya ay walang iba kundi isang side character sa kwentong ito. Ang kanyang pag-atake ay ganap na naharang ng aming anak. Nang makita ang nangyari, nagsimulang magpanik ang haltak. Dahil hindi pa tapos ang kahihiyan. Nagawa namang makakounterattack ni Bag, na itinulak palayo ang katawan ng jerk. Ginawa ng bata ang lahat ng iyon nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang katawan ng jerk ay itinapon sa malayo na parabang siya ang pinakamasamang uri ng basura. Mula sa mga taong nandoon, walang makapagsasabi ng eksaktong nangyari. Matindi ang lakas ng hampas na iyon, kaya umubo ng dugo ang haltak. Napagtanto niya ang nangyari, natakot siya. Hindi dapat naging posible iyon. At hindi maintindihan ni Jerk ang totoong nangyari. Wala ring ideya ang ibang mga estudyante sa paligid kung ano ang nangyayari. Personal na pinili ng Bag ang klase na ito. May kasama itong basic na light sword, 20 attack point, at 20 evasion point. At nagsisimula na siyang masanay. Pagkatapos bumangon, sinabi ng Jerk na sinuwerte lang ang aming anak. Galing daw siya sa Abyss tier at hindi siya may kukumpara sa isang kasing mahina ng ating bida. Ngunit ang busty na guro, na mayroon ding napakalaking karanasan, ay alam na hindi iyon swerte. Gumamit ang aming anak ng isang mataas na antas na eksklusibong kilos na mandirigma. Ang pangalan ng paglipat na iyon ay Jiu. Hinaharangan nito ang pinsala kapag tumatanggap ng maximum na pag-atake. Ibinabalik ang epekto sa umaatake, lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng ilang segundo. Hindi magawa ng sariling master ng guro ang paglipat na iyon kahit na pagkatapos ng 10 taon ng pagsasanay. At ngayon ay ginawa ito ng kanyang estudyante ng casual, kahit na walang tunay na karanasan sa labanan. Binunot din ng Jerk ang kanyang espada, nagtatanong kung handa na ba ang ating bida na alamin kung may Diyos.
Inangkin niya na may 30th attack points at 30 speed. Sinabi niya na gagawin niyang kilalanin ang basurang iyon sa kanyang nararapat na lugar. May mga dahilan si Bag sa pagpili ng di umano'y mahinang klase. Ang paghusga sa kapalaran ng isang tao batay sa kanilang paggising ay isang malaking pagkakamali na mauunawaan lamang ng maraming taon sa hinaharap. Ngayong pareho na silang armado, nagtanong ang isang estudyanteng nanunood kung lalaban ba talaga sila. Dahil bawal ang paggamit ng awakened powers para lumaban sa paaralan, at maraming saksi ang naroroon. Ang ama ng Jerk ay isang opisyal at ang kanyang tiyuhin ang direktor ng paaralan, habang ang pamilya ng aming pangunahing tauhan ay mahirap. Nag-aalala sa sitwasyon, tinanong ng Bully Boy ang guro kung ano ang dapat nilang gawin, dahil baka mapatalsik ang ating bida. Pero ang totoo ay nagulat pa rin siya sa ipinakita ng ating bida. Pumagitna siya sa kanila, sinabihan silang huwag maging walang ingat, dahil kagigising pa lang nila. The Jerk told her not to interfere, claiming our protagonist was the one who provoked him. Lumuhad man siya ngayon at humingi ng tawad, walang magbabago sa isip niya. Dahil may malaking distansya sa pagitan ng isang taong pinili ng Diyos at isang wala. At sa katunayan, may malaking pagkakaiba sa mga katangian ng bonus sa pagitan ng mga klase. Sa klase ng ating bida, 100% ang bonus. Kung siya ay mula sa Firefly tier, ito ay tataas sa 150%. In the Jerk's case, 200% ang bonus niya dahil nasa Abyss tier siya. Malaki ang power gap sa pagitan nila, at naniniwala ang guro na maaaring nasa panganib ang ating bida. Dahil natatalo siya ng kanyang kalaban sa lahat ng paraan. Ang mahiyain na batang lalaki ay sinusubukang unawain kung bakit ginawa ng ating bida ang kanyang ginawa, kahit na alam niyang ang Jerk ay isang maput na tao. Upang mabuhay sa lipunang ito, dapat matutong umiwas sa alitan. At kapag nangyari ang ganitong sitwasyon, kailangan mong magpakumbaba para patuloy na mabuhay. Ganyan siya naniniwala na magpapatuloy siyang mabuhay, pinipili ang paghaharap bilang paggawa ng isang handal na pagpipilian. Dahil ito ay hawantong lamang sa mas malaking kahihiyan at ang kalokohan na sinisingil sa aming anak. Nag-alala ang busty teacher. Siya at ang kanyang kahangahangang kambal ay nataranta. Hindi niya alam kung mapipigilan ng ating bida ang pag-ataking iyon, dahil ang kakayahang ginamit niya ay kumonsumo ng maraming stamina. Para sa kanya, hindi nagkaroon ng pagkakataon ng bata. Ngunit hindi man lang naisip ng ating bida ang pag-iwas sa pag-atake. Wala siyang dahilan. Ang kanyang kalaban ay napakahina. Gamit ang impulse technique, natusok niya ang anumang bagay sa kanyang paraan. Minsan pa, hindi makapaniwala ang Jerk sa nangyari. Nang sinubukan niyang tingnan ang aming anak, naramdaman niya ang sakit ng panloob na pinsalang natamo niya. Agad siyang bumagsak sa lupa, umubo ng dugo. Ipinapakita sa lahat kung sino ang totoong basura sa laban na iyon. Hindi alam ng mga estudyanteng nanunood sa nangyari. Para sa kanila, parang kusang bumagsak ang Jerk sa lupa. Ang eksena ay nakakatawa sa marami, ngunit ang guro ay nabigla. Hindi niya nakita ang nangyari. Isang bagong karakter ang lumitaw sa sandaling iyon, at siya ay naiintriga rin. Ang aming bida ay nag-activate ng isang natatanging kakayahan ng mandirigma. Agad na hakbang, pero hindi lang iyon ang ginawa niya. Sinusubukan nilang maunawaan kung paano siya nagdulot ng pinsala sa kanyang kalaban, na ngayon ay down. Ang babaeng iyon ay ang taga-subaybay ng klase, si Cha Yin, at alam niya na ang ating pangunahing tauhan ay nakakabisa sa mga kasanayan ng kanyang klase ng madali. Ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang magkomento na ang haltak ay ganap na napahiya. Nakakuha si Bai ng mga puntos ng karanasan mula sa labanang iyon at sa elemento ng bituin, na nagpapatunay sa kanyang personal na teorya na ang karanasan ay nagmumula sa labanan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakakuha lamang siya ng ilang puntos. Napagtanto niyang kailangan niyang labanan agad ang mga halimaw. Pilit na bumangon ang Jerk, pinagbabantaan ang ating bida kung lalayo siya. Agad niyang hinablot muli ang kanyang espada, handang wakasan ang buhay ng bata. Ngunit sinabi ng isang nag-uutos na boses na sapat na iyon, at ang Jerk. Dumating ang punong guro ng paaralan at nagtanong kung hindi pa ba napapagod ang Jerk na ipahiya ang sarili. Ang figurang iyon ay ang kanyang tiyuhin, at nagpakita siya sa tamang sandali.
Sinabi ng punong guro na pagod ang lahat sa mga paggising ngayon at sinabihan silang magpahinga at huwag nang manood. Inirerekomenda niya ang mga estudyante na sabihin sa kanilang mga pamilya kung anong mga klase ang nakuha nila, at napagtanto ng aming bida na kailangan niyang umuwi. Ngunit hindi ganoon kadali ang gagawin ng prinsipal, na sinasabing ipinagbabawal ng mga tuntunin ng paaralan ang ganoong bagay. Hindi pa ito napagtanto ng aming anak. Ngunit mula nang bumalik siya sa tamang panahon ay buhay pa rin ang kanyang pamilya. Sinubukan siyang kausapin ng punong guro, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ng aming anak, nakalimutan na niya ang pangunahing katotohanan iyon. Hindi na lang niya ito pinansin at tumakbo na lamang dahil may kailangan pang gawin. Nakakainis, pinanood ng punong guro ang bata habang tumatakbo. Pagkatapos ay sinabi ng guro na kailangang matutunan kung paano disiplinahin ang kanyang mga mag-aaral at magkunwaring walang nangyari sa araw na iyon. Humingi ng tawad ang magandang babae sa nangyari. Di nagtagal pagkatapos noon, pumunta ang haltak sa opisina ng punong guro, at sinabing hindi siya magpapatalo sa basurang iyon. Ngunit hindi pinaniwalaan ng kanyang tiyuhin ang mga salitang iyon. Sinabi ng principal na hindi niya naiintindihan ang nangyari. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang salakayin ang bata. Gumamit siya ng advanced technique, instant step, hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Bago gamitin ang kakayahan ay nataman niya ang kanyang mahinang lugar nang siya ay ganap na walang pagtatanggol. Ang lahat ng iyon ay gumagamit lamang ng mga pangunahing kasanayan at kahit isang punong guro na may 15th taong karanasan sa pakikipaglaban ay hindi kasing husay ng batang iyon. Katawa-tawa ang laban ni Jerk, parang casual na manlalaro na kalaban ng isang propesyonal. Ngayon ang ating bida ay desperadong tumatakbo patungo sa kanyang pamilya. Mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti na dapat harapin ngayon, at sa wakas ay nakarating na siya kung saan siya dapat naruroon. Nasa alaala pa rin ng bata ang nangyari sa past life niya. Kahit kapos sa paghinga, determinado siyang baguhin ang kasaysayan. Buhay man ang kapalit nito, kailangan niyang itigil ang mga mangyayari. Nangyari ang lahat sa araw ding iyon. Isang lalaki ang nanunood ng telebisyon, at tila nag-e-enjoy siya sa palabas. Sa kusina, may babaeng naghuhugas ng pinggan. Sa labas, mukhang nakauwi na ang anak namin. Pagpasok pa lang niya ay binati siya ng lalaki, maaga raw siyang dumating noong araw na iyon. Ang babae, na tila ina niya, ay tumingin sa kanya nang may pagmamahal sa kanyang mga mata. Halos hindi makapaniwala ang aming anak na buhay pa ang kanyang ina. Tunay na isang pagpapala ang malaman na humihinga pa siya. Pumunta si Bai sa kusina habang ang babae ay nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Gamit ang sign language, sinabi niyang ginawa niya ang paborito niyang ulam, ang maanghang na pansit. Sinabi ni Bai na ngayon, gusto niyang kumain ng isda sa halip. Sinabi ng kanyang ina na gagawin niya iyon bukas, dahil nakahanda na ang pagkain para sa araw na ito. Ngunit tila determinado siya, iginiit na gusto niya talaga ng isda ngayon. Gumagamit pa rin ng sign language, sinabi ng babae na medyo persigido ang kanyang anak. Naghanda na siyang umalis ng bahay, at sinabi ni Bai sa malalim na babaeng nakatalikod na sasama siya sa kanya. Sinabi ng lalaki sa sopa na maaari siyang pumunta ng mag-isa, at tinanong kung may problema sa bata. Nakauwi na siya at hindi pa rin bumabati sa sariling ama. Matapos bumangon mula sa sopa, tinanong niya kung hindi ba ngayon ang araw ng paggising. Dahil sabik siyang marinig kung may magandang balitang ibabahagi ang kanyang anak. Agad na kumuha ng bote ng alak ang lalaki. Maaga rin siyang umuwi mula sa trabaho para magdiwang kasama ang kanyang anak. Isa siyang Class C Electric Warrior. Nagsinungaling sa kanya ang ating bida, sinabing na-miss niya ang seremonya at hindi nagising sa araw na iyon. Nagtagal ang paggising, at hindi pa rin siya nagkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Matapos marinig ang impormasyong iyon, tinanong ng kanyang ama kung bakit siya umuwi noon ng maaga, dahil nagising ang anak ng kapitbahay sa tier ng alitaptap. Tulad ng ama, tulad ng anak, parehong walang silbi. At naniniwala siyang ang kanyang anak ay dapat maging isang taong puno ng potensyal, na sinasabi na kapag siya ay nagising, nagawa niyang hindi maging basura kahit na walang anumang mapagkukunan. At ngayon siya ay nagsusumikap upang ang kanyang anak ay magising ng isang bagay na may potensyal. Puno ng kuryosidad at pananakot, tinanong niya ang aming bida kung ano ang kanyang klase.
Gayunpaman, hindi natakot ang bata. Sasabihin na sana niyang hindi pa siya nagigising, pero nataman siya ng bote ng alak sa ulo. Ang alkohol ay nagsimulang isipin na ang kanyang anak ay maaaring nasa dust tier, at tinanong kung siya ay nagpapanggap lamang na isang pinuno sa paaralan, para lamang magising bilang isang walang kwentang kabiguan. Nagsimulang magmuni-muni ang bida sa kanyang ama, na nagising na rin. Siya ay palaging isang marahas na tao, hindi makontrol ang kanyang emosyon. Napakaraming oras ang lumipas, halos nakalimutan na niya ang nangyari noong araw na iyon sa kanyang past life. Dahil ang aming anak na lalaki ay gumising sa isang klase ng dust tier, siya ay madalas na binubugbog ng kanyang ama. Sinubukan ng kanyang ina na protektahan siya mula sa mga parusang iyon, ngunit nahuli rin siya sa pambubugbog. Ang aming anak ay masyadong mahina upang mag-react. Ang kanyang ina ay binugbog ng isang buong oras sa araw na iyon, na nagdusa ng hindi maibabalik na pinsala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nangyari ang lahat ng iyon sa harap ng ating bida na walang magawa. At ngayon ay binugbog na naman siya ng pinakamagaling na tatay sa mundo. Ang katotohanan ay na kahit na puno ng potensyal, ang aming anak ay kailangan pa ring maghintay ng kaunti pa. Ang jerk ng isang ama ay nag-utos sa ating bida na bumangon. Ang pinakamahusay na ama sa mundo ay Class C, at nagising sa baitang ng bundok. Unlike the jerk from school, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Naniniwala si Bai na hindi niya matatalo ang kanyang ama sa ngayon. Habang siya ay patuloy na pinarurusahan, napagtanto ng pangunahing tauhan na ito ay titigil lamang kapag ang kanyang ama ay nakakuha ng sagot. Kaya naman hindi niya mapapayagan ang kanyang ina na manatili sa bahay. Kahit papaano ay nakuha niya itong lumabas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pambubugbog, may narinig siyang mga grocery bag na nahulog sa sahig. Doon niya napagtanto na bumalik ang kanyang ina, at ang sugat ay natagpuan ang kanyang anak na brutal na binugbog. Nasa loob ng bag ang pagkain na hiniling ng bata, at hindi niya maintindihan kung bakit nakabalik kaagad ang kanyang ina. Ito ay ganap na nakagambala sa kanyang mga plano. Malamang, sumugod ang kawawang babae para hindi magutom ang kanyang anak. Ngunit siya ay dumating ng masyadong maaga at nasaksihan ang kasuklam-suklam na eksenang iyon. Ang pinakamahusay na ama sa mundo ay nagsabi na siya ay nagsilang ng isang ganap na walang silbi na bata. Sa loob ng kulungan, may nakikipag-usap sa unang tao na umunlad sa loob ng berdeng klase at may kondisyon para mangyari iyon. Pagkatapos ay tinanong ng nakakulong kung bakit niya naabot iyon ng maaga. Para bang hindi sapat ang ebolusyon, nagawa rin niyang lumipat mula sa isang walang kwentang klase tungo sa isa sa pinakamataas. Gusto niyang malaman kung bakit nasa cell na iyon ang bida namin. Ang pinakamasamang kriminal lang ang napupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng aming anak na ang lalaki ay karapat-dapat na mamatay, dahil binugbog niya ang kanyang ina hanggang sa mamatay. Balik sa nangyari sa bahay na iyon, kailangan kumilos ni Bai. Hindi niya maaaring payagan ang kanyang ina na maging biktima muli ng karahasan. Ngunit ang kanyang pag-atake ay madaling napigilan ng pinakamahusay na ama sa mundo. Ang isang ordinaryong awaken, kahit na walang mga kakayahan, ay mas malakas kaysa sa isang regular na tao, na hinding-hindi makakayanan ang isang suntok na tulad nito. Sumugod sa kanya ang ina ng ating bida, handang tumulong. Ang paypang babae ay may sinubukang sabihin, ngunit siya ay pipi. Ang paglock ng pinto, sinabi ng pinakamahusay na ama sa mundo na napakalungkot ng lahat. Aniya, tuwang-tuwa siya nang malaman niyang nagdadalang tao ang kanyang asawa sa isang lalaki, sa pag-aakalang iyon ang araw na iyon ang magiging sandali upang baguhin ang kasaysayan ng pamilya. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nagkaroon ng mga anak, ngunit siya ay nagkaroon ng pribilehiyong iyon. At ang pamilya Bai ay umaasa sa kanya upang magdala ng kaluwalhatian sa kanilang mga ninuno. Ngunit pagkatapos ng nangyari doon, ang pinakamahusay na ama sa mundo ay galit na galit, dahil ang kanyang anak ay nagising sa pinakawalang kwentang klase, isang kabiguan na hindi maaaring mag-evolve. At lahat ng iyon ay nangyari dahil ang kanyang mga gene ay walang halaga. Ngayon ang pinakamahusay na ama sa mundo ay handa ng disiplinahin ang kanyang asawa at ang napiling kasangkapan bilang isang upuan. Akmang sasampalin niya ito ng buong lakas, ngunit ang aming pangunahing tauhan ay gumamit ng instant na hakbang bago mangyari ang pinakamasama.
na iniwan ang pinakamahusay na ama sa mundo na natulala, dahil ang kanyang pag-atake ay nablock ng aming kalaban. Hawak na ngayon ang kanyang espada, sinabihan niya ang pinakamahusay na ama sa mundo na huwag pagdikitan ng daliri ang babaeng iyon. Nang mapansin na ang bahagi ng kanyang damit ay pinutol, ang alkoholiko ay natagpuan na medyo kawili-wili. Ang kawawang mute na babae ay labis na nag-aalala. Hindi niya makausap ang kanyang anak sa ngayon. At napagtanto ng pinakamahusay na ama sa mundo na ang kanyang anak ay lumaki, na mahusay. Gayunpaman, nakatuon pa rin siya sa pagtupad sa archetype ng pinakamahusay na ama sa mundo. Sa tamang posisyon, alam ng ating bida na magtatagal ito. Kailangan niyang harangan ang unang pag-atake, ngunit nahuli siya sa bilis ng pinakamahusay na ama sa mundo. Sinubukan ni Bai na harangan ang pag-atake, ngunit ang kanyang baluti ay ganap na nawasak sa pamamagitan ng kakayahan ng pinakamahusay na ama sa mundo. Sino ang nakahanap ng puwang sa kanyang pagtatanggol? Bukod doon, may malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Naramdaman ng bata ang matinding sakit sa kanyang tadyang. Kung hindi sila nag-break, malapit na silang lumapit. Sinubukan niyang harangan ng iba pang mga pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. At sinabi ng pinakamahusay na ama sa mundo na ito ang parusa para sa isang masuweng anak. Ang kawawang babae ay pinagmamasdan ng lahat ng ganap na walang magawa, habang ang alkoholiko ay tila nasiyahan sa sesyon ng parusa na iyon. Hindi makaiwas si Bai sa mga pag-atake, dahil maaaring magpalala iyon, dahil nasa likod niya ang kanyang ina. Sinabi ng pinakamahusay na ama sa mundo na maaaring matigas ang bata, ngunit dahil siya ay mula sa isang mahinang klase, siya ay karapat-dapat na mamatay. Desidido si Bai na maiwasang maulit ang trahedya sa araw na iyon. Nakatakda pa ring maging pinakamahusay na ama sa mundo, ang alkoholiko ay humawak ng isang upuan gamit ang dalawang kamay. Dahil kailangan niyang turuan ng leksyon ang ating bida. Doon ay may nagsimulang kumatok sa kanilang pintuan. Nag-ambala nito ang alkoholiko, na nagtanong kung sino ang maaaring makagambala sa isang kaaya-ayang sandali. Doon napagtanto ng ating bida na sa wakas ay dumating na ang mga taong iyon. Galit na binuksan ng pinakamagaling na ama sa mundo ang pinto, hinihiling na malaman kung sino ang bumabagabag sa kanya. Sa labas ay nakatayo ang dalawang lalaki. Mukha silang mga pulis, at tinanong nila kung bakit ang tagal sumagot ng jerk. Inihayag ang kanyang sarili bilang isang tunay na duwag, ang pinakamahusay na ama sa mundo ay natakot, na gustong malaman kung ano ang nagdala sa mga lalaki sa kanyang bahay. Nakatanggap ang pulisya ng mga ulat na ang isang takas na kriminal ay nakita sa lugar at sinusuri ang bawat unit. Dahil ang kriminal na iyon ay lubhang mapanganib. Sinubukan ng pinakamahusay na ama sa mundo na gumawa ng ilang kwento, ngunit nakita ng isa sa mga opisyal ang ating pangunahing tauhan na puno ng dugo. Ang bata ay inaalagaan ng kanyang sariling ina. Sa sandaling iyon, tinanong ng opisyal kung ano ang nangyari sa bata. Sinabi ng pinakamahusay na ama sa mundo na ang kanyang anak ay clumsy at kagagaling lang sa lupa, iginiit na hindi kailangang mag-alala ang opisyal tungkol dito. Pero sabi ng bida namin, kasinungalingan daw yun at binubugbog daw siya ng tatay niya. Nang marinig ang mga salitang iyon, naisip ng pinakamahusay na ama sa mundo na nawala na talaga sa kanyang anak ang takot sa kamatayan. 18 minuto bago, sa ibaba, ipinaalam ng aming anak sa mga inspector ang tungkol sa pagkakaroon ng isang kaina-hinalang individual. Iyon ang nagdala ng mga taong iyon sa kanyang tahanan. Kung mahuli nila ang kahit isang pahiwatig ng wanted na kriminal, kailangan nilang kumita ng kanilang mga sweldo. Tinanong ng inspector kung totoo ang mga paratang, at sinabi ng pinakamahusay na ama ng taon na ang kanyang anak ay nagsasanay upang maging isang stand-up comedian. Ngunit nagpatuloy ang aming anak, sinabing ilang beses siyang hinampas ng upuan at hinampas din ng bote ng alak. Alam din ng bata ang mga batas tungkol sa mga nagising, at ang mga nagpapakita ng marahas na pag-uugali ay dapat na preemptively na makulong sa loob ng 15 araw. Ang paraan ng pagbanggit niya sa batas ay napakatumpak na napagtanto ng mga inspector na alam ng bata ang kanyang pinag-uusapan. Lalo lang nitong ikinagalit ang pinakamahusay na ama ng taon. Sa mga inspector, sapat na iyon. Panahon na upang dalhin ang pinakamahusay na ama ng taon para sa isang maliit na paglalakbay sa isang lugar kung saan sumisikat ang araw sa pagitan ng mga bar.
Sa pagpapatunay na ang bata ay ganap na tama, ang pinakamahusay na ama ng taon ay naging lubhang agresibo, na sinunggaban ang aming kalaban. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga inspector, na puwersahang kinaladkad siya palabas. Dahil sa intervention na iyon, nagawa ni Bai na pigilan ang kanyang ina na masaktan. Lumingon siya sa likod, nag-aalala, kaya lang niyakap siya agad ng kanyang ina, na tuwang-tuwa ay hindi man lang nakapagsalita. Ngayon sa bagong pagkakataong ito, nagawa niyang iligtas siya, at ang pinakamahusay na ama ng taon ay mawawala sa kanilang buhay sa loob ng 15 araw. Tiniyak ni Bai sa kanyang ina na ito na ang huling beses na nangyari ito, dahil ngayon ay mayroon na siyang oras para lumakas. Hindi tiniis ng bata ang pambubugbog na iyon ng walang kabuluhan. Nakuha niya ang isang susi na dala ng kanyang ama. Alam na alam niya kung ano ang mabubuksan nito. Ang pinakamahusay na ama ng taon ay ang pinakamahusay na kasosyo sa kalawakan, at nagtaksil sa kanyang mga kasama sa nakaraan. Ganyan siya tumaas sa level niya. Ngayon ang aming anak na lalaki ay pumunta sa isang maliit na silid, at sa likod nito ay isang ligtas. Isang lihim na binabantayan ng buong pag-iingat ng pinakamahusay na ama sa mundo. Sa kanyang nakaraang buhay, natuklasan lamang ni Bai na umiral ito pagkatapos na sumakay ang kanyang ama sa Ice Sky Express. Gamit ang artifact na iyon, maaari niyang labanan ang mga demonyo. Ito ang tanging paraan upang lumakas. Dahil ang mga piitan ay kontrolado ng mga tagasunod ng Diyos, ang aming anak ay maaari lamang pumasok sa mga pinamamahalaan ng paaralan. Alam din nito ang tungkol sa pagkakaroon ng isang nakatago, at iyon ang unang lugar na gustong tuklasin ng aming anak. Determinado na gamitin ang kanyang buong bilis at malampasan ang lahat, sa loob ng istasyon, napagtanto ng mga inspector na tumugon sila sa isang maling alarma at maging ang kapitan ay ipinadala, para lamang mahanap ang pinakamahusay na ama sa mundo. Gayunpaman, nanatili silang maingat tungkol sa pagkakaroon ng mapanganib na nagkasalang ito. Ang kanyang alias ay Snow, at kung lalabas siya sa rehiyong iyon, maaari itong maging isang malaking problema. Tinanong ng isa sa mga inspector kung babalik sa trabaho ang kapitan, ngunit sinabi ng kanyang katrabaho na hindi yun ang kanilang alalahanin. Sa loob ng selda, ang pinakamahusay na ama sa planeta ay humingi ng awa. First time niyang bugbugin ng isang bata, nangako siyang mas magiging discreet sa susunod at hiniling na palayain. Nabalitaan niyang kakapanganak pa lang ng asawa ng vice captain, at sinabi ng pinakamahusay na ama sa planeta na mayroong mga kaibigan na dalubhasa sa pangangalaga ng bata. Sa sobrang galit, tinanong ng inspector kung iyon ay isang uri ng suhol. Kung gayon, nakakuha lang siya ng ticket sa police massage session. Higit pa rito, alam ng inspector na ang bilanggo ay nasa isang guild, na lalong nagpahirap sa buong sitwasyon dahil ang pinakamahusay na ama sa mundo ay nasa isang tunay na kalunos-lunos na kalagayan. Pagkatapos ng panandaliang pananakot, nagsimulang mag-alala ang pinakamahusay na ama sa planeta, at sinabi ng iba pang mga opisyal na kapag nalaman ang pagtatangkang panunuhol na iyon, mapapasaya niya ang isang magaspang na pulis, kaya pinayuhan niya ang pinakamahusay na ama sa mundo na magpahinga dahil ililipat siya sa bilangguan sa susunod na araw. Sa sandaling umalis ang inspector sa silid, nagsimulang mag-alab ang galit sa katawan ng pinakamahusay na ama sa mundo. Isang tao lang ang dapat sisihin sa pag-aresto sa kanya, at bilang isang tunay na narcissist, ang pinakamahusay na ama sa mundo ay walang pananagutan para sa kanyang mga aksyon. Kasalanan ng kanyang anak ang lahat ng hindi marunong bumugbog. Habang natutulog ang ina ng pangunahing tauhan, sa palagay niya ay dapat siyang lumakas sa loob ng 15 araw. Wala na siya sa kwarto niya, ang opsyon na lang ngayon ay ang mga demon nest, na maaaring lumitaw kahit saan. Biyaya ng kaalaman sa buong buhay, siya ay dumiretso sa isang lungga ng demonyo na malapit ng lumitaw. Sa sandaling lumabas sila, ang Sepham Guild ay mag-aangkin ng pangangalaga sa kanila. Sa kabila ng mga mapanganib na nilalang, sila rin ay pinagmumula ng mga yamang mineral na mainam para sa pagpapabuti ng mga kasanayan ng mga nagising. Dahil delikado ang mga lugar na ito, pinakamainam na pasukin ang mga ito ng may buong koponan. Sa nakaraang buhay ng bata, 5 taon na nanatiling inabandona ang demon den na iyon dahil walang nakakaalam na nag-e-exist ito. Natuklasan lamang ito ng salakayin ng mga demonyo ang lupain. Ang isang F-level na piitan ay karaniwang nangangailangan ng 3 masisipag na E-level na mandirigma.
Kapag ang dungeon ay E-level, isang 5 tao na koponan ang kailangan, na may hindi bababa sa 3 miyembro na tumutugma sa antas ng piitan. Dahil kalalabas lang ng dungeon na ito, malamang ay F-level ito, na isang mapapamahalaang kahirapan para sa aming anak. Maaari siyang pumasok sa isang lugar na tulad nito at makalabas ng buhay. Bago pumasok sa kwarto ay ramdam na ramdam niya ang mabigat na hangin gamit ang kanyang mga kamay. Sa isip, may kasama siyang iba, dahil pinapataas nito ang pagkakataong mabuhay, ngunit walang ibang pagpipilian si Bai. Kailangan niyang lumakas ng mas mabilis hanggat maaari, o ang pinakamahusay na ama ng taon ay magiging napakasaya. Inaabisuhan siya ng system na nakapasok na siya sa lungga ng demonyo. Ang antas ng panganib ay hindi alam, at napansin niya na ang buong rehiyon ay natatakpan ng yelo, na maaaring maging isang problema. Naglalakad ng kaunti papasok sa piitan, may nakita ang bata. Isang malaking nilalang ang natutulog, at sa paligid nito ay ilang mga kalansay. May nakapasok na sa lugar na ito. Sa pagkilala sa nilalang, napagtanto ng aming anak na ito ay E-level. Nag-iisip pa rin kung ano ang gagawin, nagsimula siyang makarinig ng mga yabag. Agad na nag-defensive stand si Bai, handang tumugon. Nakalak na ang kanyang mga mata sa direksyon ng panganib. Isang galit na lobo ang sumugod sa aming anak, handang mag-record ng ASMR video habang pinagpipiestahan ang batang iyon. Ngunit sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Pocona, si Bai ay naglaho na lamang sa harap ng nilalang. Mabilis ang kanyang pag-iwas, ngunit malapit pa rin siya sa gutom na lobo. Sinusubukang kagatin muli ang ating bida, ang lobo ay nauwi sa pagkagat ng kanyang espada. Ibinaba ni Bai ang kanyang talam upang itaboy ang nilalang, na, salungat sa mga posibilidad, ay buo pa rin ang lahat ng ngipin nito. Sa pagpapahayag ng purong puot, nilinaw ng lobo na hindi ito titigil sa isang ASMR video lang. Ngunit hindi hahayaan ng ating bida na mangyari iyon. Oras na para i-record ang sarili niyang highlight reel. Sa sobrang galing, hiniwa niya ang katawan ng nilalang sa 2 piraso, halos parang magic trick, na iniwan ng walang buhay na katawan ng lobo. Ang A-level na armas na iyon ay maaaring tumagos sa bakal na parang putik. Hindi ito maaaring ibenta sa palengke, kaya naman nakalock ito sa safe na iyon. Huminga ng malalim, na-miss ng aming anak ang mga araw na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa paligid. Napakadali ng buhay ng isang taong nilulutas ang lahat sa pamamagitan ng karahasan. Sinusuri ang kanyang mga istatistika, napagtanto niyang kailangan niyang talunin ang maraming nilalang upang mag-level up. At parang dapat ngumiti lang ang universe sa kanya, dahil ilang lobo lang ang nagpakita para ipaghiganti ang nangyari sa kanilang kasama. Ipinagpalagay ni Bai na ang bango ng labanan ang umani sa lahat ng nilalang na iyon. Nagpasya silang magsanib puwersa para salakayin ang ating anak. Napapalibutan si Bai. Ngunit sa paghusga sa malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata, may isang taong lalabas sa piitan na ito na may kasamang isang buong set ng katad na damit.